Isang pagpalang araw po sa ating lahat. Welcome back po sa ating 365 Daily Devotion with Pastor Russell Ocampo. So, ang topic natin for today is Solomon became king. Syempre, patuloy pa rin tayo sa ating Bible character edition. So, ang concept natin for today is Solomon. So, bago ko i-share lahat ng mga natutunan ko sa naging topics natin for today, i-share ko kung ano yung Bible readings natin. At makikita natin dito sa 1 King chapter 1. So, sabi dito, Adoniah sets himself as a king. So, now Adoniah, a son of Ahagith, exalted himself, saying, I will be king, and he prepared for himself chariots and horsemen, and 50 men to run before him. So, sa Tagalog, si Adonias ay nagtangkang maging hari, samantalang nagmataas si Adonis na anak ni Haggith na nagsabi, ako'y magiging hari, at siya'y maghahanda ng mga karwahe at mga bayo at 50 lalaking tatakbo sa unahan niya. At ngayon, i-share ko po yung mga natutunan ko sa naging topic natin for today. Magsimula tayo sa ating teaching. First teaching, a fool who exalted himself will be humble. So, yung mga taong hindi gano'n naniniwala sa ating Panginoon sa Kristo, na sila mismo yung nag-exalt sa sarili nila para maging hari, dapat they will be humble na ang God or yung mga tao mismo ay mili kasi gusto nilang maging hari sa community nila. So, sa ating second teaching naman, a wise person who humbled himself will be exalted. So, kung sino daw yung taong mapagpakumbaba, yung taong matino o maayos yung pag-iisip sa lahat ng bagay, siya yung taong may aangat na mapapapulinhan. So, sa ating third teaching naman, God decided He will position in power. So, si God pa rin talaga at the end of the day, yung mamimili sa kung sino yung ilalagay niya sa kapangyarihan o sa pwestong iluluklok niya. So, dadako tayo sa ating application. First application, do not presume success, instead work humbly toward it. So, huwag natin madaliin palagi lahat ng mga gusto natin ma-achieve sa buhay natin because kailangan natin itong paghirapan, trabahuhin ng maayos. So, sa ating second application naman, follow the principle of Jesus on humility and honor. So, kailangan din natin sundin yung kung ano mang gusto ng ating Panginoon sa Kristo, yung kanyang mga batas na dapat natin sinusunod. And syempre, kailangan siya lang yung i-honor natin. So, sa ating third application, take the humble path and let God lift you in due time. So, hayaan natin na yung Diyos yung magbigay sa atin ng kapangyarihan and antayin natin na siya yung magbigay or magluklok sa atin sa pwesto natin. At huwag natin iluklok yung sarili natin sa mga posisyon na alam naman natin hindi pa natin kaya. So, dadako tayo sa ating last part, which is in discussion. How can we form the discipline of always taking a humble path? Para sa akin kasi, makukuha lang natin yung mga bagay or yung humbleness sa buhay natin kung naniniwala ka sa ating Panginoon. Syempre, kung ginagabayan ka niya at tinutulungan din na walang imposible na tutulungan niya rin tayo maging humble sa lahat ng bagay. So, ayun lang for today's discussion. Thank you for watching.